Nito lamang November 2024, isang bagong beach resort ang binuksan sa Sitio Citrus, Barangay Binulasan, Infanta, Quezon. Kaya sa lakwatsang ito ay bibisitahin natin ang Beulah-Mer Beach Resort at titignan natin kung ano-ano ang makikita sa loob nito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara! Lakwatsa na! You know? Kasalukuyan tayong nandito ngayon sa Marilaki Highway. Tapos andito na tayo ngayon sa bayan ng Santa Maria, Laguna. Tulad ng nabanggit ko kanina sa unang parte ng ating video, itong resort na ito ay bagong-bago lang, no, dyan sa Infanta, Quezon. Bale, tayo ay naimbitahan ng owner niyan at the same time maipakita sa inyo yung ganda ng kanilang bagong resort. Ngayong umaga din pala may kasama tayo, si Charlene. Ayan, yan, kaway-kaway. Yan, kasi ito si Charlene mahilig yan sa mga beach resort. So niyaya ko siya para kahit paano naman meron tayong katsikahan sa sa daan habang nagra-ride. Yan, time check natin ngayon 8:50 na ng umaga. At kahit na ganyan na ang oras ay malamig dito sa Santa Maria, Laguna, kasi nga ito ay nasa itaas na parte na ng bundok. Okay, ito na yung view deck na sikat siya sa mga rider kasi ang ganda ng view dyan. O sa gilid dyan may mga kapihan, pwede rin kayo mag stop over kung sakasakali. Tapos ngayon naman approaching na tayo nung signage nung Santa Maria, Laguna. Ito siya, ay yun ganda, no? Ganda rin mag picture dyan, instagramable din yan. Ngayon naman ilang metro na lang mapupuntahan naman natin or madadaanan natin yung Arco ng Infanta, Quezon. Yan, kasi itong Arco na to, isa rin to sa mga sikat na tourist spot dito sa Marilaki. Karamihan sa mga nagpupunta dito hindi pwedeng hindi hihinto, no? Kumbaga sa kanila parang trophy na yan kapag nakapagpa-picture ka dyan. Pagkaliwa natin dito, andyan na yung Arco. Tignan natin kung gaano karami ang nakahinto para magpa-picture. Wow! Ang dami! Blockbuster! Grabe! Ang ginaw! Para tayong nasa Cordillera. Hindi ko lang sure kung nakikita nyo sa harapan ninyo yung ulap. Panalo! Para nasa Cordillera na. Bigla ako tuloy na miss yung yung biyahe ko sa Cordillera. Ang ganda! Yun Kala mo umuusap yung paligid, saka lamig sa sa binti. Para tayo nasa loob ng refrigerator. Grabe, tignan yung mga bundok sa harap, natatabunan na sila ng fog. Tsaka dun, ganda. Imagine yun, ang taas ng sikat ng araw, pero ganyan yung view natin sa harapan. Approaching na tayo ngayon yung Victoria Peak. Ito isa rin tong campsite na sikat din sa mga rider dito sa Marilaki. Ito yung parang na to, yung mataas na part na to. Ito na yung Victoria Peak. Tapos meron sila ditong parking area. Ang ganda ng bundok, kala mo uusok. Ganda, amazing. Yan, ito yung yung parking area ng Victoria Peak. Yan, ganda, no? Wow. Panalo. Ito na yung Sitio Querosep dito sa Barangay Magsaysay sa Infanta. Puti naman at sinisemento na to kasi talagang ito ay rough road Tapos meron palang falls dyan sa kanan dyan, may falls dyan buti naman sinisemento na to. At least mas magiging madali na ang biyahe dito. Yung mga bundok na yon sa kabila, actually na yan, parting general na Quezon na yan. So bago mo marating yan, tatawid ka muna ng
tulay, no, tatawirin mo yung Agus River. Actually may vlog na rin tayo patungkol dyan sa ano, sa general na car. Ilalagay ko nila sa description o kaya dyan sa taas, lalagay ko dyan para makita ninyo. 9:44 na pero napakalakas pero ng hangin dito. Ayun, no, ganda ng mga bundok. Ang clear ng skies. Oo. Tsaka yun, no, yung ginilagay nilang ano, harang para sa landslide, tinubuan na ng mga halaman. Ayan, no. At least maganda yan kasi yung net, kumbaga parang hinawakan na siya ng halaman tsaka ng lupa, no. Kaya mas magiging matibay na yung ano niya, yung kapit niya. Ayun, no, sa harapan din, no. Ito, nag-uumpisa na tong kainin ng ano, lupa tsaka ng halaman. Approaching na tayo ngayon ng intersection na yung diretso ito puntang Infanta at Macau, tapos yung kanan niya, no, papunta siya ng Real Quezon. Let's go. Ayan na. Yun, oh, didiretso lang tayo ngayon mula dito sa intersection ng Infanta, Nakar at Real. Nag-set na ako ng ano, ng Google Map kasi hindi ko kabisado yung ano, papunta doon sa Beulah na resort. Kasi pagdating doon sa Infanta proper, medyo may mga lilikuan pa. Yun yung hindi ko natandaan nung ano, huling punta ko doon. So mula doon sa intersection, dire-diretso lang tong aspaltadong daan na to. Welcome Barangay Common. Yan. Hindi siya kakaiba dahil siya ay common. So pag nakita natin tong Shell, kakanan tayo dyan. Yan, ito na yung town proper ng ano, Infanta. So kanan dito sa 20 de Julio Street. Yan, two-way street siya. Kanan daw dito. Medyo masikip lang yung ano, or maliit lang yung daan nila dito sa town proper. Actually yung papunta doon sa ano, sa resort, sa Beulah, kita naman siya sa ano, sa Google Map. Kaya hindi rin naman kayo mahihirapan. So itong General Luna, dire-diretso na to. Tapos kakanan tayo dyan. Pag kanan natin, yan na yung main road na babaybayin natin papunta dun sa resort. In fairness, ganda yung daan nila dito, aspaltado. Yan, dire-diretso lang tayo. 2.2 kilometers na lang. Dito na tayo ngayon sa Welcome Barangay Abiawin. Yun. Umuulan na. Di bali, malapit-lapit naman na tayo. Wow, lumakas ang ulan. Kung kailan malapit na, 1.3 kilometers na lang. Sana ganyan lang. Huwag na siya lumakas ang todong-todo. Ay, grabe, oh. Ang taas ang sikat ng araw pero umuulan. Bali, malapit naman na tayo. Medyo humina rin, no? Humina no? Medyo. May humina pala. Humina pala. Biglang bumusa na. Patay tayo dyan. Ayun, may tinuturong bagong daan yung ano, yung mapa. Pakaliwa daw dito. Pero hindi ang daan ko nun ano sa may tinuturo siyang daan pakaliwa pero walang daan sa kaliwa. Puro ba kanina may nilagpasan tayo. May pato. Hindi, iba yun. Tinuturo siyang daan. Parang ito yata. Oh, ito nga. Oh, ito. Itong nakalagay. Sige, dito tayo. Ayun, may nakalagay dito Ralph's Resort. Pero ito yung tinuturo ng mapa. Okay. I-ano natin. Try natin. Kasi nung dati pumunta ako doon, chinik ko yung area. Pinadaan ako sa kabila.
sa may hardware. Tapos rough road yung daan. Tapos residential yun eh. Eto buti dito ano, simentado na. At least hindi mahirapan yung mga sasakyan ninyo. Sana lang hindi tayo nabudol nitong Google Map. Okay, kakanan daw. Dito medyo ano na, rough road na. Ang dami palang ano dito, resort. Oops, saan tayo? Dito. Ayan. Para siyang ano extra challenge. Medyo maliit lang yung daan. Siguro kakasya lang dito ano, isang sasakyan lang no, one way. Ayun yung Beulah Mar. Kaso tayo ay dito. Dadaan tayo sa tabing dagat. Wow, ganda ng dagat, kulay blue. Ganda. Wow, ganda. Okay, mas okay yung daan doon kanina kumpara doon sa kabila. Kasi doon sa kabila, ano doon, talagang rough road. Pero kaya naman, nakadaan ako doon dati. Ito na siya, yung Beulah Mar sa kanan. Yan, no? Ganda. Okay, so nandito na nga tayo sa beach resort dito sa Infanta, Quezon. Ngayon, ang gagawin natin, pasukin natin at tignan natin kung anong mga makikita dito sa loob. Mula dito sa main entrance, pagpasok ninyo, bubungad agad sa inyo yung malawak nilang parking. Ayan, sa gilid, ito naman yung kanilang mga cottages na para daw sa mga gustong mag-day tour. Tapos bawat pagitan ng mga cottages, meron na silang mga swing. Ayan, nilagay. At halimbawa, kung gusto niyo namang mag-tent pitching, kung yan ang trip nyo accommodation dito, pwede raw tanggalin to, tapos dito sa pagitan ng mga upuan, dyan daw kayo pwedeng maglagay ng tent. Ito naman yung kanilang malawak at malinis na reception area. Tapos kung mapapansin niyo sa gilid, ayan, may nilagay silang 3 swing. Ayan, tapos meron na rin mga upuan na gawa sa kahoy para pagdating ng mga turista or ng mga bisita, meron silang maupuan para mag-relax. Dito din, naglagay na sila ng upuan na hugis puso para kung sakaling gusto niyo mag-picture para sa inyong profile picture sa Facebook, pwedeng-pwede na dito. Ito naman yung area na gagawin daw bar area o kaya tindahan. Pero sa ngayon wala pa siyang laman dahil nga bago pa lang itong area na to. Dito pala sa gilid, dito naman matatagpuan yung kanilang shower area. Ayan, kung halimbawa pagkatapos niyo sa dagat, pwede kayo dito magbanlaw o kaya bago kayo maligo sa swimming pool, mag-shower muna tayo. Andito din yung kanilang common area na kung saan makikita ninyo yung kanilang lababo. Ayan, tapos meron dito ang dalawang CR. Ayan. May tubig na rin dyan, tsaka malinis yan. Ito din yung isa. Ang ganda dito sa sa gitna, nilagyan nila ng mga semento na apakan ng mga guests. Maganda to kasi kapag umulan, may iwasan na magputek, kasi ito lupa pa to tsaka may mga maliliit na bato, graba, ayan. So di kayo madudulas kung sakasakaling uulan dito sa resort. Pero sa ngayon, pagdating dito sa tapat ng Villa 1 at saka ng Villa 3, medyo naputol yung semento na apakan. Kasi ito ay ongoing pa lang yung pagsasaayos nito, hindi pa nila nalalagyan ang part na to. Sa mga susunod siguro na buwan na magiging ayos na ang daan papunta doon sa dulo. Hanggang doon yan sa basketball court. Ito naman yung kanilang swimming pool. Ayan, kung makikita nyo may hati dito, kasi ito lang yung kiddie pool, para sa mga bata. 2 feet lang siya nakaitik ito sa gilid. Samantalang ito naman ay may lalim na 4 to 5 feet. Sabi nung katiwala dito. Tapos kung mapapansin nyo sa gilid, meron na rin siyang basketball ring. So pwede kayo maglaro. Tapos meron lang dito na maliit na slide. So ito yung kanilang mga pool rules, nakalagay dito, stay safe and have fun. Nakalagay dito, shower first before swimming, wear proper swimming attire, watch your children, no drinks, no food, tapos no glasswares, no pets, no peeing, bawal umihi, tapos no running, no rough play, no diving, no smoking, and no littering. Ayan. Tapos nakalagay dito, pool depth 4 to 5 feet. Ayan.
Para pala sa mga may hilig mag-billiard, ayan, meron sila ditong bagong billiard table. Tapos meron na ding upuan sa kabila para doon sa mga gustong manood sa mga naglalaro. Tapos syempre, kompleto yan sa gamit, no? Sabihin nyo lang doon sa caretaker kapag maglalaro na kayo dito. Doon pala sa may hilig mag-table tennis, ayan, meron na ditong naka-ready na table para sa inyo. Tapos dito lang yan sa gilid ng swimming pool. Tapos kung gusto nyo rin palang mag-dart, eto siya. Ayan. Hingi nyo na lang sa katiwala yung mga dart pin para makapaglaro kayo dito. Doon naman sa mahihilig mag-badminton, ayan, may naka-ready na rin ditong area para sa inyo. May net na rin dyan. Dito naman sa dulo ng resort, dito matatagpuan yung kanilang half court. Tapos meron na rin yung bola. Tapos may mga upuan na rin sa gilid. Tignan naman natin ngayon itong Villa number 1 kung anong meron sa loob ng kwarto nito. So ito yung loob ng kwarto ng Villa 1. Meron siyang kama na good for 2, 4, 6, 8 na tao. Tapos meron na rin yung stand fan, meron na rin wall fan, tapos meron na rin TV. Tapos meron na rin siyang aircon. Dito naman sa gilid ng pinto, ayan, may niready na rin sila dito na wooden na upuan. Tapos dito sa gilid ng Villa 1, makikita natin dito yung kanilang kitchen. Ayan, may naka-ready na rin dito na lamesa at upuan. Meron na rin siyang refrigerator. Ayan, sa ngayon hindi siya nakasaksak pero gumagana yan. Tapos check natin yung kanilang CR. Ayun o, maganda, malinis. Tapos meron na rin siyang tubig. Ayan, meron na siyang tubig. Tapos meron na rin siyang bidet. Ayan, may tubig na rin. At the same time, shower. Ayan o. Dito pala sa kitchen, ayan, provided na yung kalan. Tapos meron na rin tubig itong ano, yung kanilang lababo. Ayan. Dito sa taas may cabinet din para yung mga ibang gamit na dala ninyo, dito nyo na muna ilagay para hindi makalat. Ito naman yung Villa number 2. Check natin yung loob. Okay, so meron siyang 4 na kama na para sa 2, 4, 6, 8. So 8 tao, no? Tapos meron na rin siya ditong ventilador, meron na rin siyang TV. At the same time kung mainit, ayan, naka-ready na rin yung kanilang aircon. Ganun din sa gilid, meron na rin naka-ready dito na wooden chair. Yan, para sa mga bisita. Meron din ditong tumba-tumba na pwede nyo rin gamitin. At the same time, tulad sa kabila, meron din ditong lamesa at upuan. Tapos andi dito rin yung kanilang kitchen. Tapos eto rin yung kanilang CR. Ito palang Villa number 5 tsaka number 6. Ang sabi ng katiwala dito ay hindi pa daw siya tapos, no? So hindi muna natin siya papasukin sa ngayon. So bali yung Villa 1, 2, 3, 4, 5, 6 magkakamukha lang naman ang itsura niyan. So pinakita ko lang sa inyo yung 1 and 2 kasi yung 3 and 4 yun ya, tulad ng sabi ko, pareho lang ang itsura. Tapos yung 5 and 6 ginagawa pa siya kaya hindi pa natin siya pwede pasukin. Ito naman yung dagat na nandito lang mismo sa tapat ng resort. Kung mapapansin niyo sa area na to, medyo brown yung tubig, no? Kasi nga brown din yung hangin dito. Saka dito medyo malakas ang hangin, kaya yung alon at the same time malakas din.